Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Katodo ng ating naipangako, no? Makakasama natin itong may-ari ng programa, ang idolo ng lahat, na nagpabakuna na dyan sa Amerika. Papasukin natin, tanungin natin, paano ba ang sistema sa Amerika? Kasing gulo ba sa Pilipinas? Paano ba? Lalakad ka lang ba papunta sa isang area? Magpare-register ka ba? Alamin natin, nasa kabilang linya ang may-ari ng programang ito, ating idolo, Erwin Tulfo, Uncle Erwin Tulfo. Uncle, good evening to you. Magandang gabi, Patrick, at magandang umaga naman dyan sa inyo. Tama ka, medyo madaling ang magpapakuna dito sa Amerika, particular na dito sa Southern California. And when I say Southern California, yan yung Los Angeles, San Diego. Right now, Pat, ay nakapagpapakuna na nga tayo kahapon. Pero online pa rin, katulad din dyan, kailangan mong parehistro online. Pero may mga choices ka kung saan mo gusto magpabakuna, kung sa mga malapit na butika o pharmacy na malapit sa bahay mo o sa mga mga hospital or mga health centers, parang tulad din sa atin. The only difference is dito sa Amerika kasi mamili ka ng mga butika, for example, CVS, Rite Aid, Walgreens. Yung mga butika na malapit sa bahay mo, doon ka na lang magpabakuna, so hindi ka na lalayo. Kaya nangyayari tuloy, medyo marami na nababakunahan dito, Pat, at yung ibang mga yung napuntahan ko ng butika ay parang nilangaw, wala na pila, iilan na lang kami ang nagpabakuna. Parang sa loob na isang oras, may 3 tao lang ang sumipot. May mga iba naman daw na nagpapaschedule ayon doon sa Pilipina na empleyado na nakausap ko doon sa Walgreens dito sa Rancho Cucamonga sa California ay nagpapaschedule pero hindi nakakarating dahil nga daw sa either busy. Yung iba naman daw ay medyo natatakot pa rin sa mga side effect, so nasasayang yung ibang bakuna. Katulad natin, nagparehistro tayo kahapon ay isang araw. At the following day, Pat, nakakuha kagad tayo ng schedule. So, yun. Pero ramdam pa rin dito, Pat, yung mga tao ay kinakabahan dito sa COVID virus. Naka-face mask pa rin mga tao at nag-observe pa rin ang social distancing. Pero bukas yan, para sa bukas na report natin. For now, kikwento ko lang yung proseso ng pagpapakuha ng bakuna ng mga tao dito sa Amerika at kung gaano kadali magpabakuna. Narito ang report. Kung dyan sa Pilipinas pila ang pagpapabakuna para sa anti-COVID virus, dito sa Amerika halos langawin naman ang mga vaccination sites. Kung sa Pilipinas pahirapan ang bakuna dahil sa kakulangan ng supply, dito sa Amerika sobra-sobra naman at nasasayang lamang daw dahil hindi sumisipot ang ilang mga tao rito sa vaccination sites dahil busy sa trabaho o di kaya'y natatakot ding magpabakuna. By appointment through online din ang pagpapabakuna, pero karamihan sa mga butika o pharmacy na lang ito ibinibigay. Kahit sino pumunta rito na tourist, magamit din yan. Libre yun Libre po, wala pong bayad. Bawat pharmacy may kinikerry na bakuna mula sa 3 brand ng US, Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Sa Walgreens Pharmacy, Pfizer ang kanilang brand ng bakuna. Libre ho ba ito? Sagot ng gobyerno? Opo. Kahit sino ho? Kahit sino. Basta kinukuha po sila ng ID. Tapos check po kung minsan po kasi hinahanapan ng insurance. Pero pag walang insurance po, okay lang po naman. Naabutan ko pa ang mag-asawang ito sa Rancho Cucamonga, California na parehong tapos na raw magpabakuna. I think the goal of the government is really 100% all the people will be vaccinated. Tsaka wala po silang pinipili. No discrimination. Very organized. Mula dito sa California, Erwin Tulfo para sa Bayan. Ayun, okay. We're back. Okay, Uncle Erwin.
So Uncle. kung tutuusin pa, tama yung sinasabi ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino, mukhang sobra ang bakuna. Yung iba nga daw nasasayang. Hindi naman daw kasi pwede ibalik na yan sa factory o kung saan man nanggaling yan kasi kailangan i-store din. Yung mga freezer ng ilang mga pharmacy dito, hindi naman talaga ganun katindi. So, tama yung sinasabi ng ilang empleyado o ng mga Pilipino na nasasayang. Kaya ang ginagawa na lang daw pag may magparehistro pat na maski ng mga turista, kagaya natin, pag mga turista, ibinibigay na lang nila ng libre. Ayun. Uncle. Hindi na rin sila naghihingi ng mga... Yes, question. Yung pinabakunahan mo, ikaw, kasi sa Pilipinas, di ba, meron tayong patakaran na bago na pinatupad ng DILG, utos ng Pangulo, na hindi pwedeng mamili na. Ibig sabihin, pwede man mamili, pero kung ano available. Pero sa Amerika kamo, pwede kang mamili. Ikaw ba, namili ka ng bakuna? Yung ikaw ay, when you decided to have yourself vaccinated? Actually, Pat, wala kang pipiliin kasi parang American-made. Wala naman Chinese-made na bakuna o Russian. Okay. So, ang pagpipilian mo lamang, ang option mo, either Pfizer, Moderna, or Johnson & Johnson. I think sa ibang mga states, Pat, may mga pwede ka mamili kung isang shot ka lang, Johnson & Johnson's or Pfizer and Moderna. Depende rin sa butika, Pat. Depende sa mga pharmacy kung ano ang dala nilang vaccines. So yun, yung mga tao, libre nga. At saka walang discrimination dito, Pat. Ayun. Pag nakita na, tatanungin ka nila, do you have insurance? Kasi dito, konting kibot mo, may insurance ka. Sagot ng employer mo, sagot ng gobyerno. Kung wala kang insurance, hindi ka natatanungin. Sabi, pag tinanong ka, do you have an insurance? Pag sinabi mong wala, understood na yun, Pat, na either turista ka or illegal alien ka. So, pero babakunahan ka pa rin. Ayun. Ikaw, Uncle. 12 years old, Pat. 12 years old. 12 years old. Pataas ang nababakunahan dito. Ang galing. So, pwede na. Uncle, yung mga tinatanong palagi sa mga binabakunahan, ikaw, ano ang epekto sa iyo ng bakuna? Sasabihan ka naman, Pat, bago ka bakunahan na makakaramdam ka ng medyo pangangalay ng braso kung saan ka pinakunahan, medyo lalagdating ka ng konti, medyo manghihina ka, sasabihin lang, uminom ka lang ng paracetamol, okay na yung kinabukasan. So far, yung epekto naman sa atin, Pat, okay lang, medyo nangalay lang yung braso, pero good to go na nga ako. Ika nga, medyo tinulog ko na lamang. Yung pangalawang dose daw, yun na medyo mabigat-bigat, talaga nga makakaramdam ka ron ng lagnat, pero ganun pa sinasabi na paracetamol. Katulad din dyan, Pat, pinag-i-standby yung mga tao, lalo na kami, ay sinabihan kami ng pharmacist dun sa Walgreens na wag muna kayong umalis, dyan lamang kayo, within 15 minutes, pag may naramdaman kayo, lumapit lang kayo sa amin. May naka-standby din ang doktor, pero wala naman so far, Pat. So, yun ang naging ganun kabilis ang pagbabakuna. At saka yung karayom nila, hindi mga maramdaman, napakaliit lang, Pat, nung tinarak, akala ko nga hindi pa tapos na pala. So it only talk about simula sa pagpaparehistro, yung pag-fill up ng form doon sa butika na mismo, hanggang sa pagbabakuna, umabot lamang, Pat, ng 2 minutes at pagkatapos ayun na, ay nabigay na yung bakuna. Uncle, sa report mo, sabi mo nilangaw yung mga vaccine sites. Hindi ba nakakabahala yun? Bakit hindi nagpupunta ang tao? Ano ba ang dahilan dyan? Dito kasi sa atin, di ba? Pumipila tayo, minsan nagkakagulo pa nga. So sa Amerika, bakit nilalangaw yung pinunta mo, nilangaw? Sa dami, Pat, sa dami halos lahat ng butika. Parang imagine mo, Pat, lahat ng Mercury, lahat ng South Star, dyan mag-o-offer ng bakuna. Abay, mapapabilis, di ba? Hindi lang sa mga ospital, hindi lang sa barangay. Kung pati ang mga butika, tutulong na South Star, Right Med, kung ano-ano ng butika dyan. Madaling matapos yung vaccination. Ika nga, nurses, ginagamit nila, Pat, nurses, doctor, pharmacists, at pati mga dentist, nagbabakuna rin dito para mapabilis ika nga ang vaccination. At saka, pansin natin, Pat, yung may instruction ng gobyerno nila na kapag ikay fully vaccinated na, ibig sabihin 2 doses na, pwede nang hindi ka mag-mask. Pero required pa rin. May mga establishments na sinasabi na pag pumasok sa establishments na yun, required pa rin. Tama pa rin, Pat, yung itong epekto ng COVID virus dahil pero may anunsyo ang California state government na June 14 magbubukas na ang kanilang ekonomiya. Fully open na sila, yung mga gym, mga sinihan,
mga baseball, pati yung mga Staples Centers, yung basketball. Mukhang makakaabot ako pat manood Ayun. ng Lakers at saka Phoenix Suns next week dahil magbubukas na itong ika nga yung mga Staples Centers Sana all. areas na Sana all. Inggit kami. bukas na. So, pero yan para sa bukas na story natin, Pat. Yung pagdating natin dito, ramdam mo din kasi mapapansin mo na talagang nabawasan din ang tao pagpasok ng Amerika. Napakaluwag ng airport. Pwede ka mag-tumbling, hindi kagaya dati. Pag summer, punong-puno. Ngayon bawat 1 hour, every hour, isang flight lang ang dumarating. So, hindi sabay-sabay. Opo. At pansin din sa mga fast food. May wala katulad din dyan sa atin. Wala silang mga dine-in. Puro mga take-out. Lalo yung mga McDonald's na yan. Okay. Pero yung mga malalaking restaurant meron, pero allowed lang nila parang 10% o 30%. Kagaya din dyan sa atin. Uncle, yung naobserbahan mo dyan ngayon, paano nila ginagawa yung bakuna, ano ba ang tingin mo na sana meron sa atin? Yung gusto mong i-apply rito sa Pilipinas? Yun nga Pat, siguro, problema kasi talaga sa atin yung supply. Okay. Hindi kagaya sa kanila, dito na mismo galing yung supply. So, napakarami nilang supply. Kung ano man gusto nang gawin nila, ibaba nila sa mga butika. Yun lang ang kulang sa ating pag siguro ibinaba na yung mga pharmacies natin, pwede na mag-injection. Kahit sa kasuluk-sulukan naman siguro may mga drugstore tayo, may mga Mercury, may mga South Star tayo. Ay mabilis ang pagbabakuna na tutulong sa gobyerno, hindi lang sa mga hospitals, hindi lang sa mga barangay health centers, kung pati mga butika siguro kung sapat lang ang supply. Ang problema kasi sa ating pat yung supply. Yes. Parang we're at the mercy of this country is na nagpo-produce dito. So, wala rin tayong choice kundi mag-antay na lamang. At habang nag-aantay, ayan nga, yung gobyerno ang magbibigay ng bakuna, yung mga designated na mga barangay health centers. Hindi kagaya dito sa Amerika. Ayun, salamat. Yes, Uncle Erwin, medyo napuputol ka. Opo. Bukas yung ating report tungkol dyan sa ekonomiya dito, muling pagbubukas. So far, dito sa kinaroroonan sa Southern California. Bukas, ihatid natin yan live again. Pat. Mula dito sa Los Angeles, Erwin Tulfo para sa Bayan. There you have it, yung ating idolo. Uncle Erwin Tulfo, live po mula sa may Southern California. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.